Lalait ko kayo. Karapatan ko to. Karapatan ko to bilang tao. Nanay ako. Buhay yung inaalok sa inyo. Ha? Nanyo ako? Lang niya kayo? Nagsuka-suka na yung anak ko? Sabi, hindi ako makausap ng maayos. Ngayon nakasisigaw. Ngayon ka humarap sa akin. Siga ka pang nurse ka? Kala mo pwede ka matanggalan ng lisensya sa ginagawa mo. Siga-siga ka pa. Ano? Kanina pa kami, 4 na oras, hindi sapat yung paghihintay namin. Masyado kayo. Ngayon, nandito kami, Hospital ng Maynila. 4 hours kami naghihintay. Yung anak ko kinukumbulsyon na. 2 beses na nagsuka yung anak ko. Wala pa rin umaten sa aming doktor dito. Sabi yung walang maghintay. 4 na oras kami naghintay. Walang kahit i-assess, hindi na-assess yung bata. Ay, assess nyo lang pagka mamamatay na. Kaiba tong ospital ng Maynila na to. Kasuhan nyo ako kung kakasuhan nyo ako. Sasagutin ko kayo sa korte. Karapatan ko to. Nanay ako. Tao ako. Itong mga to. Kanina pa kami ng anak ko. Naghintay ako. Hindi nyo sasabihin hindi ako naghintay sa 4 na oras. Doktor na dito si Doktora Ito lang bukod tanging ganyan mga naka-duty kayo ngayon. Maggaganyan kayo. Ano ba sinabi? Sino daw doktor? Wala nang doktor na tumitingin sa anak ko eh. Nagsusuka-suka na yung anak ko dyan Antayin ko pang mamatay bago nyo i-assess yung anak ko. Wala nga pong binigay sa amin kahit anong papel yung nurse eh. Hindi to. Wala pong binigay sa amin. Walang pinapilapan na papel. Ngayon kayo sa akin. Ngayon kayo Hindi to yung dumaan kayo. Ilalive ko talaga kayo, kala nyo? Kahit sa kulong nyo ako. Hindi to sa dumaan ka sa meeting dyan. Dumaan po ako dyan. Ang sabi nung nurse nasa triage, maghintay kami. 4 na oras po ako naghintay. Wala kayong papel. Wala kaming papel na pinipilapan. Init. Kinukumbulsyon na yung anak ko. Sasabihin nyo sa akin, maghintay ako. Maghintay ako tumirik yung mata ng anak ko. Di ba tayo tapos, babalikan ko kayo lahat. Kung sinong mga naka-duty ngayong ngayong gabi na to. Babalikan ko kayo. Papatulpo ko kayo. Lahat kayo naka-duty. Ina nyo? Nagsuka-suka na yung anak ko dito. Ayan nagsuka-suka yung anak ko dito. Wala kahit sinong umaten, isa sa mga doktor dyan. Hindi ako takot makulong. Pakulong niyo ako. Lahat kayo, patatanggalan ko ng lisensya dyan. Nanyo, sa inyo, pagagalingin ko lang yung anak ko, babalikan ko kayo. Tatrabahuhin ko kayo. Anuhan mo? Tayo ng taxi. Nangina tong ospital ng Maynila na to. Ito naman sa'yo. Hayop talaga. 4 na oras ka naghihintay. Dapat tinanong mo sinuduty ng yan, ng nursing na yan. Kilala ko yung pagmumukha niya kahit mag-off pa siya, kahit mag-live pa siya. Magpupunta kami sa PGH. Putang ina tong ospital ng Maynila na to. Babalikan ko kayo. Putang ina nyo. Gago kayo. Papatulpo ko kayo. Putang ina nyo. Tama naman. Bunganga mo rin. Wala rin magagawa ko ganyan eh. Talaga. Sa ngayon, wala akong magagawa. Stress ka lang sa mga yan eh. PGH po. Yo, what's up happy people? For today's video mga kuys, mga gayas, ayun po ang pag-uusapan natin mga kuys, mga gayas. No! So,
Ano po ang iyong opinion o reaction ukol po sa video na pinalabas po ni ate? Nag-live pa talaga siya dahil yung bata nga niya siguro mataas yung lagnat kasi nag-convulsion, no? So need talaga maagapan yon. Need siguro agad-agad yon malagyan ng suero o dextrose, no? Dahil pag gano'n naman talaga, pag mataas yung lagnat yung mga bata, itirik yung mata, mag-convulsion na. So, ang ikagagalit niya ate o ang kanyang ikaiinis doon is mayroon naman po daw attending nurse at doktor. Ngunit hindi po sila inasikaso. Shoutout to DJ, kausapin mong maayos, bastos ka rin. Ayon po kasi sa sinasabi niya sir is 4 hours na po siyang nagantay. Pinaantay po siya ng mga staff doon. Pero pagkatapos ng 4 na oras ay hindi raw siya pinansin ng mga attending ng mga nurse at mga doctors. So siguro kahit sinong magulang magagalit talaga sa sitwasyong iyon na gusto mo na talagang mapacheck up yung bata, maalagaan ng nurse o doktor kasi nga nag-convulsion. Siguro nataranta na rin din yun siya at saka kanyang emotional din yun. Wala din tayong magagawa doon kasi gano'n naman talaga yung mga magulang kung gaano lang kamahal ang kanilang mga anak. From Melcy, Sir Isko did this job. Wala nang kinalaman Sir Isko dyan. Ang administrative na ang dapat managot dyan. Tama ka po, Ma'am Melcy. Tama ka po. So, sa atin lang opinion mga kuys, mga gayas, yung effort po ni Yorme Isko na manumbalik po ang tiwala at sigla ng Maynila at ngayon ay dinadahan-dahan na naman nilang sinira. So, di ba? Yun po ang nakakainis doon eh. Iba talaga kung si Yorme Isko, ibang-iba talaga tol, no? Shout out sa iyo tol DJ. Di kita ma-jacketan tol kasi gumagamit kasi ako ng apps, no? Sa sunod na lang mag-comment ka lang doon sa comment section pagkatapos nito, jajakitan kita. Maraming salamat na pala sa iyo. So, ang ikaiinis natin dito mga kuys na magayas, yung bang dedicated ni Yorme Isko no, na mapaayos yung mga ospital. Tapos ngayon, parang dinudungisan na po nila muli. Bakit kayo ganyan? Gusto nyo ba babalik na si Yorme Isko? Sayang na yung bumalik na yung magandang imahe ng Maynila eh. Bumalik na eh. Yung sigla, yung kalakalan, yung kalinisan, bumalik na. Pero bakit nagkaganyan na naman? Sayang yung binabayad sa inyo. Mas marami pa sigurong mga taong nangangailangan ng ganyang mga trabaho na mayroong dedikasyon sa kanilang trabaho na hindi gaya ng mga ginagawa niyo. Biruin nyo, pinag-antay ng 4 hours. Oh my goodness. Tapos okay lang kung matanda yun, ibata pa. Huwag sanang sirain ninyo ang mga tiwala ng mga tao sa inyo dahil bumalik na po ang sigla ng bagong Maynila. At talagang nag-effort dyan si Yorme Isko na talagang mapaganda, mapaayos yung serbisyo noon dyan sa mga ospital, paaralan. Pero andyan, babalik naman tayo sa lumang sistema, mga kuys, mga guys. So, huwag naman sanang ganon. DJ, from Saudi ako tol. Dati ako nag-work dyan sa Abad Santos Corner Recto tol. Saan ka dito sa Saudi tol? Andito rin ako sa Saudi Arabia tol. Ayan. So, shout out po muna tayo sa andito mga kuys, mga gayas. Shout out to Ma'am Melcy, to Alma, to DJ. Ayan, mega love shout out po sa inyong lahat. So yun nga mga kuys na mga gayas na talagang siguro need na rin siguro no bumalik na Yorme sa Manila. Pero parang ayaw na talaga ni Yorme Isko eh. Kasi nakita nyo naman, Alcobar, saan ka sa Alcobar tol? Lagi akong napunta dyan kasi andyan yung pinsan ko at saka andyan yung anak ng amo ko. May bahay din yung amo ko dyan. Kaso lang malayo kasi dyan kasi nasa Algasem ako, no. So sayang po yung mga effort ni Yorme Isko no na mababalitaan natin ngayon. Ayan, nagva-viral. Million views dyan sa sa Facebook.
So marami na namang makakita niyan, makakarinig. So ano namang isipin ng ibang mga tao, mga kuis, mga gayas, na porket wala na si Yorme Isko, gano'n na naman yung nangyari dyan. So di rin natin may sisi yung iba na mananawagan na Yorme Isko, balik ka na sa Maynila. Ayan, ano po yung opinion nyo doon, mga kuis, mga guys? Pag-comment down below po. Dahil kung ikaw naman siguro din ng isang ina o magulang, tapos papaantayin ka ng 4 na oras, Alhada Distrito la, okay. Papaantayin ka ng 4 na oras, so siyempre talaga mag-hysterical ka talaga, no? Hysterical talaga kasi yung emosyon mo dyan, lalabas na lalo pat natataranta ka na kasi tumirik na yung mata ng anak mo. Tapos 4 na oras ka pang mag-aantay. Sa 4 na oras ni walang isang nurses o doctors na pumapansin sa'yo. Dito ako sa Alcasimtol, Alhada Distrito. Ayan. So anong komento nyo doon, mga kuis, mga gayas? So siguro yung hindi siguro nakakaalam sa sitwasyon ni ate, syempre mababas din si ate, no? Pero pag nasimulan mo yung live ni ate, siguro mula po nung pinag-antay siya siguro ng mga 4 hours, siguro hindi din yun tama, no? Lalo pa yung pasyente is bata. Alam niyo mga bata, mga kuis, magayas, pag na salisihan mo yan sa pag-aalaga, may pupuruhan talaga na digpol, mga kuis, magayas. So mga ganong mga estilo, mga kuis, magayas, pag mataas ang lagnat, dapat talagang maasikaso agad sa ospital. Kasi dapat priority talaga yung mga bata, no? Kasi pag masyadong mataas yung lagnat noon, mga kuis, magayas, may posibilidad na masisira, matatamaan yung kidney noon dahil sa sobrang taas ng temperatura. Tama po ba ako? O tamang-tama. So sana lang ayusin, tapos pagandahin muli ang kanilang mga serbisyo kasi mahal din po yung bayad sa bawat isa ng mga doctors dyan, mga nurses. Sagutin iyan ng hospital administrator. Tama po. Dahil, yes, Ma'am Mel, kasi nag-viral po siya, Ma'am Mel, sa social media, million views po ang nakakanood noon. Siyempre, abot yun sa pamahalaan ng Manila. At siyempre, talaga ipapatawag ni Ma'am Hanila Cunay yun kung bakit nagkaganoon. Kulang ba? Kulang ba ang mga nurses? Kulang ba ang doctors? So maraming katanungan po siguro ang pamahalang Maynila noon sa mga staff po ng ospital ng Maynila. So sa atin lang po dito is medyo nainis naman tayo kasi yung effort, ilang balik-balik ko na talaga, yung effort ni Yorme Isko noon, napagandahin, paayusin, pagandahin ang serbisyo, ayusin yung ospital. Tapos kabalita tayo ngayon na mayroong pinabayaan na pasyente. So first time po nating nakarinig na mayroong pinabayaan po na bata na pasyente. Sana po hindi na po maulit, sana po. Dahil hindi naman talaga tayo perfectong pagkatao, mga kuis, magayas. Lahat naman po tayo ay mayroon ding pagkukulang, no. Yun lang nga lang, si ate, talagang nag-hysterical siya dahil bata kasi yung kasama niya. Kung siguro, yung matanda lang, may tamang edad, hindi naman siguro ganon si ate. Alam nyo naman, mga kuis, magayas, pag magulang, ina, pag bata na pag-usapan, ibang usapan na yun, mga kuis, mga gayas. Talagang, meron ding masigurong mananagot dyan, Mamels, you know. Sa hindi pa nga po nakapag-tamsak o nakabisita sa bahay po ni Mamels, nako, talagang maaamis po kayo sa kanyang obra maestra ng mga drawing, mga kuis, mga guys, at supporter din po ito ni Yorme Isko. Pakibisita po. At after 1 hour, doon po tayo sa kanyang kasi mag-gilis din siya, mga kuis, mga guys. No? From Mamel, they need a review of the roles, konting reminders sa mga hospital personnel. Tama po, Mamel. Talagang kailangan po talaga ng mga kakaunti siguro mga reminders, no, about that matters, mga kuis, mga gayas, no.
So, ano po yung mga komento o opinion po sa video nilabas po ni ate? Tama po ba yung ginawa niya? Mali po ba yung ginawa niya? Nag-live agad siya sa social media?